Magandang hapon mga ka-mercenary, ako'y napadalhan na naman ng mga runestone mula sa maharlikang basalyo ng ating kaharian. Shoutout po sa iyo mahal na Marquez Ascal, 9411. Salamat po sa inyong mga tulong sa aking nasa sakupan, salamat po sa inyong lahat. Ang nakaraan, isang kakaibang uri ng tahanan ang naisip ng ating bida, isang malaking bahay na naparaming kwarto sa loob ang naisip nito. Noong simulan nitong gawin ay naisip ng mga tauhan nito na isang baliw ang kanilang kamahalan. Ngunit nang matapos ito ay talagang tuwang-tuwa sila, dahil isang makabagong kaalaman ang natutunan nilang lahat sa bagay na ginawa ni Ghislaine. Pagpapatuloy, isang payapang umaga ang sumasalubong sa Fenris Estate. Abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Bawat kilos ay puno ng kasipagan, na tila ba'y nagmamadali ang mundo. Hindi nila alintana na sa gitna ng kanilang pamumuhay, isang digmaan ang maaaring sumiklab. Kung sakaling malaman nila ngayon na makikipagdigmaan sila laban sa makapangyarihang Conde Desmond, tiyak na agad nilang iiwan ang kanilang mga ari-arian at tatakbo palayo. Ngunit ngayon, malaki na ang ipinagbago ng kanilang pamumuhay. Ang dating salat at walang-wala ay nagkaroon na ng sariling bahay at matatag na kabuhayan. Dahil sa pagbabagong ito, paniguradong magbabago rin ang kanilang reaksyon. Sa pagkakataong iyon, gugustuhin na nilang protektahan ang kanilang mga ari-arian. Walang ibang lupain ang magbibigay sa kanila ng maayos na pamumuhay tulad ng sa ating kamahalan. Wala silang ibang magagawa kundi makipaglaban para protektahan ang Fenris Estate. Siguradong hindi ito ang plano sa simula pa lang. Hindi ito sinimulan ni Ghislaine na may ganyang intensyon. Nagpatuloy lamang siya dahil kinakailangan para sa pag-unlad ng lupain. Ngunit ang mga hakbang na iyon, kung pagsasama-samahin, ay nagdulot ng hindi inaasahang positibong resulta. Si Claude, na may halong paghanga at pag-aalinlangan, ay maingat na pinagmasdan si Ghislaine at nagtanong ng may pag-aalala. Sa ngayon, nalutas na natin ang problema sa kahoy, pero sa loob ng ilang buwan, haharapin ulit natin ang parehong problema. Hindi lang kahoy, unti-unti na ring nauubos ang iba pang materyales. Gayunpaman, nakakuha tayo ng sapat para sa mga agarang proyekto, di ba? Makakakuha pa tayo ulit. Bukod sa kahoy, ano pa ang kinakapos? Tanong ng ating bida. Siyempre, bakal. Ginagamit ito sa napakaraming lugar. Sa ngayon, dahil mahalagang maghanda para sa digmaan, karamihan nito ay ginagamit sa paggawa ng mga sandata, pero ang inilaan para sa pang-araw-araw na gamit ng mga residente at materyales sa pagtatayo ay nauubos na. Sa tingin ko, mahirap makakuha ng iron ore. Oo, kahit may pera tayo, mahirap makuha ang iron ore. Karamihan sa supply sa Hilaga ay kontrolado ng Conde Caboldi. Paulit-ulit na tumanggo si Ghislaine bago bamulong sa sarili. Sige, oras na para lumipat sa susunod na yugto. Anong paghahanda? Halos mamatay na tayo sa dami ng ginagawa para ihanda ang lahat, at ngayon, mayroon pa. Nang magtanong si Claude sa isang nagulat na tono, casual na tumugon si Ghislaine. Kung wala tayo, kailangan nating kuhanin ito. Lalo na ang bakal, dahil ito ay isang mahalagang mapagkukunan para sa digmaan. Kaya nga, nagawa mong makuha ang kahoy mula sa Ferdium, pero paano mo planong kuhanin ang iron ore? Wala ring minahan ng bakal ang Ferdium. Huwag kang mag-alala, may plano ako, sasabihin ko sa iyo mamaya, sabi ng ating bida na may kung ano na naman ang tumatakbo sa kanyang isipan. Plano, sabi mo, oo nga pala, syempre mayroon ka. Hindi na itago ni Claude ang pagkadismaya sa kanyang mukha habang tumatango. Si Ghislaine ay laging may plano, anuman ang mangyari. Ang problema ay ang mga planong iyon ay napakakaiba at hindi makatwiran kaya't walang kahulugan sa iba. Sana, sa pagkakataong ito, hindi na naman ito isang plano na may kasamang panganib sa buhay niya. Sana naman ay maging mas makatwiran ang ating kamahalan. Tahimik na nanalangin si Claude ng same time sa Diyosa, habang abala ang buong lupain. Isa-isang dumating ang mga tauhan na hinahanap ni Ghislaine mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanilang mga propesyon at kasanayan ay iba-iba, mga mersenaryo, sundalo, magkakatay, berdugo, mga ngaso. Ang mga napilitan sa magaspang na trabaho dahil sa kanilang sitwasyon ay buong pusong tinanggap ang alok na trabaho ni Claude. Siyempre, hindi sila tatanggi kung ang kamahalan mismo ang gumagarantiya ng mataas na sweldo at matatag na trabaho.
Habang tinitingnan ni Claude ang listahan ng mga bagong dating, casual niyang tinanong si Ghislaine. Hindi lahat ng impormasyon na ibinigay mo ay tumpak pero marami sa kanila ang tama. Paano mo nalaman ang kanilang mga lokasyon at personal na detalye? Wala sa kanila ang nakakakilala sa kamahalan. Talagang interesado si Claude. Paano nalaman ng isang batang maharlika na buong buhay niya'y nanatili sa kanayunan, ang mga magkakatay mula sa ibang kaharian? Ngunit, anuman ang itanong ni Claude, hindi siya binibigyan ni Ghislaine ng malinaw na sagot. Nalaman ko lang kung paano, basta nalaman ko, tanong ng ating bida na ayaw na niyang ipaliwanag kung paano at ano ang kanyang nalalaman, dahil kailangan pera niya mag-ingat na hindi ipaalam kahit kanino ang patungkol sa kanyang naunang buhay. Kahit sabihin niya ang totoo na kilala niya sila mula sa kanyang nakaraang buhay, hindi rin naman sila maniniwala. Kaya't palaging sinasagot ni Ghislaine ang tanong ng hindi malinaw. At dahil dito, lalo lamang lumalim ang pagdududa ni Claude. Ang mas nakakagulat pa ay kung gaano kasaya si Ghislaine tuwing may dumadating sa kanila. Parang nakikipagkita siya sa isang matagal ng kaibigan na hindi niya nakita sa mahabang panahon. Ganun din ang nangyari nang batiin niya ang pinakabagong dating. Nandito ka, masayang masaya ako, na-miss kita. Ang mga bagong dating ay naguguluhan sa labis na pagiging malugod ng kamahalan. Nagpunta sila na may pag-asa dahil sa paborebleng alok. Ngunit nagulat sila sa kung gaano sila kasabik na sinalubong ng kamahalang ito, na ngayon pa lang nila nakilala. Nang makita ang kanilang awkward na reaksyon, ngumiti lang si Ghislaine, na parang inaasahan na niya ito. Alam kong magiging kakaiba ito sa kanila, pero hindi ko mapigilan ang maging masaya. Naging malapit lamang sila noon, na magkasamang lumaban sa mga sitwasyong namagitan sa buhay at kamatayan. Sa buhay na ito, sila ay ganap na mga estranghero. Ngunit kailan ba nag-alala si Ghislaine sa kung paano siya tiningnan ng iba? Kinuha na lang niya ang kagalakan na nadarama at hinayaang lumabas ng walang pagpipigil. Si Claude, na nakatayo sa tabi ni Ghislaine na may tingin ng paghamak, na parang nakatingin sa isang baliw, ay sa wakas ay nagsalita. Ito na ang huli sa kanila. Sa 128 na pangalan na ibinigay mo, 72 ang pumayag na pumunta dito. Sigurado ka bang wala nang darating? Oo, hindi namin mahanap ang ilan sa kanila, at ang iba ay tumanggi. Wala na tayong magagawa pa doon. Sayang, nakakalungkot na hindi natin nakuha silang lahat. Kahit ang makuha ang ganito karami ay isang himala. Ang tanging dahilan kung bakit pumunta ang mga taong hindi man lang kilala ang mukha ng kamahalan ay dahil lahat sila ay nasa matinding kagipitan. Paano mo nalaman na napakaraming tao ang nangangailangan? Nang same time na magtanong si Claude, mas lalo siyang naguguluhan. Karamihan sa kanila ay umalis sa kanilang sariling bayan ng walang pag-aalinlangan, para lamang sa kaunting pera. Nais niyang malaman kung paano nalaman ni Ghislaine ang tungkol sa mga taong ito, ngunit mas nakakalito kung paano lahat sila ay nasa matinding kagipitan. Casual na sumagot si Ghislaine. Hindi madali ang buhay, kaya lahat sila ay nasa bingit ng panganib. Ano, ganoon talaga? Kung wala nang darating, ipunan mo silang lahat. Gusto ko silang makita ulit. Masusunod po, tugon ni Claude. Nang magtipon ang grupo, napuno ng matinding emosyon ang mukha ni Ghislaine. Ang makita ang kahit bahagi lamang ng kanyang dating grupo ay pakiramdam niya ay parang nakatingin siya sa pangkat ng mersenaryo mula sa kanyang nakaraang buhay. Iba ang pakiramdam nito kaysa sa makita sila ng paisa-isa. Habang tinitingnan niya sila, isang hindi mailarawang emosyon ang sumiklab mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Sino makakapagsabi na muli ko kayong makakasama uli, masayang sabi ng ating bida sa sarili. Kahit na siya ay kinikilala bilang hari ng mga mersenaryo, hindi lahat ng mersenaryo sa ilalim ni Ghislaine ay tapat at marangal. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay magaspang at hindi sumusunod sa tuntunin, na tipikal sa mga mersenaryo. Kaya't labis siyang nag-ingat sa pagbuo ng listahan. Maingat niyang pinili, kahit na sa mga tauhan na naalala niya, upang piliin lamang ang mga nakarating sa huling listahan. Sila ang mga lumaban kasama ni Ghislaine hanggang sa huli, ang mga tunay niyang matatawag na kasama. Ang mga hanggal sa kanila, kahit na mersenaryo, ay piniling lumaban para sa katapatan kaysa sa pera. Ang mga matatapang na hindi tumakas kahit na nakatingin sa kamatayan. Silang lahat ay namatay ng magkasama sa huling laban na iyon. Ngunit dahil sa kanila,
nagawa niyang mangarap ng paghihiganti at magpatuloy. Dahan-daang lumapit si Ghislaine at niyakap ang bawat isa sa kanila, isa-isa, na sinasabi. Patawad, sabi ni Ghislaine na talagang dalang-dala ito ng kayang emosyon, iyon ay dahil namatay ang mga ito sa kanyang nakaraang buhay dahil sa kanyang pagkakamali. Naguguluhan ang mga tao, mula nang dumating sila, kakaiba na ang kilos ng kamahalang ito, at ngayon, ipinapatawag niya ang lahat para lamang magsabi ng mga bagay na walang kabuluhan. Ang estate na ito, ayos ba talaga? Pagtataka ng mga ito, dahil parang adik raw ang kamahalan sa lugar na ito. Kahit na nag-aalala ang mga tao, hindi tumigil si Ghislaine. Niyakap niya ng mahigpit ang bawat tao, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pareho niyang nararamdaman ang pagsisisi at pasasalamat sa kanila, hindi lamang dahil sa nawalan sila ng buhay sa pagtulong sa kanya. Ang kamatayan ay isang bagay na dapat ihanda ng sinumang mersenaryo. Ang mahalaga ay kung paano sila namatay. Nabigo tayo. Isang bagay lamang ang pinagsisisihan niya, na hinayaan niyang mangibabaw ang kanyang pagnanais para sa paghihiganti, na nagtulak sa kanya na madaliin ang digmaan. Ang pinakamakapangyarihang pangkat ng mersenaryo sa kontinente, na dating kinatatakutan, ay nawasak dahil sa kawalan ng pasensya ni Ghislaine. Patawad, ang kanilang katapangan at dangal ay naging katawa-tawa sa kanilang mga kaaway, at ang kanyang pangkat ng mersenaryo ay walang iniwan na bakas ng karangalan, walang pangalan na karapat-dapat na alalahanin. Ang natira lamang ay ang tatak ng kabiguan at ang pangungutya na sumunod. Siyempre, hindi pa nangyari ang mga pangyayaring iyon, at hindi na mangyayari sa buhay na ito, sabi ng ating bida na talagang sisiguraduhin niyang mag-iiba ang takbo ng digmaang kahaharapin nila ngayon. Ngunit bilang siya ang namuno sa kanila, naramdaman ni Ghislaine ang pangangailangang humingi ng tawad sa kanyang mga kasama na namatay noon, ang mga nawala ng napakabilis. Ito ang huling paghingi niya ng tawad sa kanila, bilang hari ng mga mersenaryo. At ito rin ay isang panunumpa na hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali. Hindi na mauulit ang pagkatalo. Oo, wala nang kabiguan na tulad nito. Ang mga taong ito ay lalakas, mas mabilis kaysa sa kanilang nakaraang buhay, at gagawin nilang kilala ang kanilang pangalan sa malayo. Sisiguraduhin ito ni Ghislaine. Nang makita ang mga naguguluhang ekspresyon sa kanilang mga mukha, isang maliit na pagtawa ang lumabas kay Ghislaine. Sa isang sandali, nadala siya sa mga emosyon ng nakaraan, ngunit hanggang doon na lang siya papayag na matangay ng emosyon. Matapos mabilis na maibalik ang sarili, sinimulan niyang ipaliwanag sa mga tao kung ano ang kanilang gagawin at ang mga benepisyo na kanilang matatanggap. Marahil ay narinig na ninyo ang mga detalye. Gaya ng ipinangako, gagarantyahan kayo ng mataas na sweldo, at bibigyan namin kayo ng pabahay. Dahil sa kanilang mahirap na buhay, higit sa lahat ay gusto nila ng matatag na trabaho. Hindi tulad ng iba pang mga bagong dating, ang mga taong ito ay lahat ay empleyado bilang bahagi ng permanenteng hukbo ng Fenris. Dahil sa ipinangako sa kanila ang mas mahusay na pagtrato kaysa sa ibang mga lupain, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Matapos magbigay ng maikling pangkalahatang ideya, ipinakilala ni Ghislaine ang mga taong mamamahala sa kanila. Nakilala ninyo na ang Chief Overseer, si Claude, kaya kilala ninyo siya. At ito naman si Gillian. Siya ang magiging tagapagsanay ninyo. Bahagyang tumango si Gillian sa pagpapakilala ni Ghislaine, pagkatapos ay humakbang pasulong at sinuri ang grupo. So sobrang baho nila, amoy dugo, sabi ni Ghislaine. Sa loob-loob niya, nagkayem si Ghislaine ng kamao habang pilit niyang pinipigil ang matinding kaba na bumabalot sa kanya. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng mga tao. Ang mga nakatayo sa harapan niya ay may kakaibang aura, malayo sa karaniwang mga mersenaryo na nakakasalamuhan niya. Ang amoy nila ay mas malapit sa mababanggas na hayop, amoy ng gutom at uhaw sa dugo. Mas matindi pa ito kaysa sa mga tinaguriang mad dogs na kilala sa kanilang kalupitan. Nakakapagod ito, sabi ng ating bida. Para mapanatili ang kaayusan at mapasunod ang ganitong klaseng mga tao, alam ni Ghislaine na hindi magiging madali. Kailangan niyang paghandaan ng sunod-sunod na laban at pagpapakita ng kapangyarihan. Ipinagpatuloy ni Ghislaine ang pagpapakilala sa kanyang mga tauhan. Siya si Belinda, ang punong tagapamahala ng kastilyo. Siya ang bahala sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, kaya kung mayroon kayong problema, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa kanya.
Ikinagagalak ko kayong makilala. Aba, mukhang matitikas kayong lahat, masayang bati ni Belinda. Hindi tulad ni Ghislaine, nakangiti siya kahit sa harap ng mga nakakatakot na aura ng mga bago. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng mas maraming tao na handang lumaban para kay Ghislaine ay isang magandang bagay. At ito naman si Kaor. Isa siyang mersenaryo at siya muna ang mamumuno sa seguridad ng ating teritoryo. Casual na nagmasid si Kaor sa grupo, tinitingnan ng bawat isa sa kanila. Sana ay doon na lang natapos ang lahat, ngunit ang problema, pareho sila ng naramdaman ni Ghislaine. Kilala si Kaor sa pagiging prangka at madaldal, kaya walang magandang mangyayari sa bibig niya. Ako ang Mad Dog dito. Kaya huwag kayong gumawa ng gulo at yumuko na lang kayo. Kung may problema kayo, lumapit lang kayo sa akin. Masaya kong dudurugin ang sinuman sa inyo, mayabang na sabi ni Kaor, na agad nagpatindi sa tensyon sa paligid. Umiling si Ghislaine sa hindi pagsang-ayon, habang si Belinda naman ay tinakpan ang kanyang mukha sa kahihiyan. Ang mga bagong dating ay pawang mga tinitiis ang hirap. Hindi sila agad sumagot, marahil dahil sa presensya ni Ghislaine, ngunit hindi nila itinago ang kanilang galit. Nagpakawala sila ng matinding, nakakabaliw na aura na nagpatayo ng balahibo sa mga nakapaligid. Habang nagbabantayan sila sa isa't isa, tumawa si Kaor. Hindi ka panipaniwala, gusto niyo nang lumaban ngayon. Sige, kailangan din nating ayusin ang posisyon, di ba? Halina kayo, mga siraulo. Sino ang gustong mauuna? Panghahamon ni Kaor sa mga ito. Humakbang si Kaor, nagpapakawala ng sarili niyang pagnanais na pumatay. Sa mundo ng mga mersenaryo, ang posisyon ay itinatakda lamang ng lakas. Dahil kinikilala nilang mersenaryo si Kaor, walang dahilan para magpigil ang iba. Ilang malalaking lalaki ang humakbang pasulong at diretsyong tinanong si Ghislaine. Medyo nakakahiya na magsimula ng away sa pagdating pa lang namin, pero maaari ba kaming sumubok? Matikas na tanong ng isang lalaking gustong subukan ang lakas ni Kaor. Kung papayagan niyo kami, aayusin namin ang posisyon sa sarili naming paraan. At kung manalo kami, papayagan niyo ba kaming palitan ang lalaking iyon? Sabi ng isang ito sa ating bida, dahil ayaw nila sa pagmamataas ni Kaor. Dahil sa kanilang matapang na reaksyon, ngumisi si Kaor. Nais niyang makipag-away, at ito ang eksaktong inaasahan niya. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na maipakita niya ang kanyang dominasyon. Kung kaya niyang talunin ang ilan sa kanila, susunod na ang iba. Boss, kailangan din naman nilang turuan, di ba? Hayaan niyo akong alagaan sila para sa inyo. Iwanan niyo sila sa akin, sabi ni Kaor, na mas lalong nagpainit sa sitwasyon. Ang lalaking unang humakbang ay tumangala at nagsalita, hindi ako sigurado kung ayos lang bang pumatay ng tao sa pagdating pa lang namin, sabi nito na talagang gigil na ito kay Kaor at mukhang tatapusin pa ang buhay nitong si Kaor. Ang mga hanggal na hindi alam ang kanilang lugar ang unang namamatay. Nagsisikap ka bang magpakatigas dahil marunong ka gumamit ng mana, di ba? Ayoko talaga mang-api ng mga mahihina, panunukso ni Kaor. Karamihan sa mga taong marunong gumamit ng mana ay mga knight. Kung mayroon silang ganoong antas ng kasanayan, hindi sila mapupunta sa ganitong lugar. Sa madaling salita, sinusubukan ni Kaor na ipakita ang kanyang pagiging dominante. Ngunit ngumiti lang ang lalaki, pinapakita ang kanyang ngipin. Hindi makakalaban ng walang mana. Tinatawag mo ang sarili mong mersenaryo. Kung ganun, bakit hindi tayo lumaban gamit ang Mori Honest Recognition? Dudurugin kita ng malapitan. Kung takot ka, maaari ka nang tumakbo ngayon, sabi ng lalaki na ang laban na gusto nito ay ang kagayang laban na ginawa nila ng ating bida kung saan napaamo niya si Kaor. Sa sangalan ng, gumuhit ang galit sa mukha ni Kaor. Ang pagkarinig sa pangalang iyon ay nagbalik sa kanya ng masakit na alaala kung paano siya tinalo ni Ghislaine. Magkaharap na ngayon ang dalawang lalaki, nagpapakawala ng mga alon ng pagnanais na pumatay. Kung papayag si Ghislaine, hindi sila mag-aatubiling magbunot ng espada. Si Ghislaine, na nanunood, ay sumimangot habang ang kapaligiran ay lalong nagiging mabigat. Ang mga hanggal na ito, paano sila naglakas loob na magpakita ng ganitong galit sa harap ng kamahalan? Kahit gaano pa sila kakalat, kahanga-hanga ang lakas ng loob nilang magpakawala ng pagnanais na pumatay sa harap mismo ng kamahalan. Bagaman hinahayaan ni Ghislaine ang mga bagay-bagay, ito ay isang napakalaking kawalang galang.
Hindi ito matanggap ni Ghislaine. Nais niyang kaladkarin silang lahat sa training ground at ayusin ang kanilang pag-uugali. Mga pasaway, sumunod kayo sa akin, sabi ng ating bida, na mukhang tatanggalan niya ng sungay ang mga ito. Sakto at nang si Ghislaine ay handa ng mamagitan, si Belinda, na nanahimik lang, ay biglang sumigaw. Ah, hindi ko na kaya. Ano sa tingin niyo tayo, isang grupo ng mga tulisan? Bakit kayo nagsisimulang mag-away sa pagdating pa lang ninyo? Hindi ba kayo marunong magpakita ng kaunting respeto? Walang-wala kayong modo. Ang kanyang matagal ng pinigilang galit ay sumabog tulad ng isang malakas na pagsabog. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.